So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and again, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ngayong araw po is ating huling talakayan patungkol sa topic na leading by example in the family. And hiling ko na sa pagtatapos ng ating talakayan ngayong araw ay marami tayong nakuha learnings and lessons na ating may apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng gabay na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. And hiling ko rin na sana ay marami tayong natutunan dito sa ating topic na patungkol sa ating pamilya. So, napag-aralan na po natin yung una, visionary model. Pangalawa, faithful disciple. Pangatlo, person of integrity. Pang-apat, active listening. Pang-lima, faith and resilience. Pang-anim, honesty and vulnerability. And lastly po, which is yung tatalakayin natin ngayong araw, which is ito yung Lordship of Christ. Now, sabi po dito sa John, chapter 13, verse 13 and 14, sabi po dito, "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." Or sa Tagalog naman po, tinawag niyo akong guro at Panginoon. At tama kayo dahil iyan nga ang totoo. Kung ako guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ang inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gagawin niyo sa isa't isa. And para naman po sa ating katuruan ngayong araw, first is Jesus leads by modeling. So, paano nga ba nagli-lead or nagtuturo si Jesus sa kanyang mga disciple? So, dito po sinasabi po na sa pamamagitan po ng modeling. So, ano po ba yung modeling na tinutukoy dito? So, si Jesus po kasi, pag nagtuturo po siya, kumbaga, yung ginagawa po niyang way of teaching is through modeling. Kumbaga, nagsiset siya ng example sa mga disciple niya through the use of, sa mga actions niya. Kumbaga, kung ano yung sinasabi niya, talagang ipinapamuhay niya. At kaya, doon, sumusunod talaga sa kanya yung kanyang mga followers. Pangalawa naman is, we are called to follow Jesus' example. So, tinawag po tayo ng ating Diyos upang sundin syempre si Jesus Christ at yung kanyang mga halimbawa. And yun po, yung mga bagay na yun ay mababasa natin sa Biblia syempre. Pangatlo naman is, the Lordship of Christ requires belief and obedience. So, yung Lordship po pala is kinakailangan ng belief and obedience. Hindi lang basta nasa isip natin na totoong mayroong Diyos. So, dapat po is meron din po tayong dapat matibay na paniniwala at pagsunod. Dahil some of us po dito especially dito sa Pilipinas, aware po tayo na may Diyos, pero alam lang natin na may Diyos pero hindi naman po natin kayang sumunod. So, iwasan po natin yung ganong bagay. Kaya nga po, the Lordship of Christ requires belief and obedience. And para naman po sa ating application ngayong araw is, influence others by being a role model. So, influensyahan po natin yung iba sa pamamagitan ng pagsiset as an example sa mga ibang tao. Kumbaga, tayo yung maging role model nila. Pangalawa naman is imitate Christ, conforming to His image. So, mas maganda po na, kumbaga, si Jesus Christ yung maging model natin sa buhay kesa po sa tao. Halimbawa na lang sa member of our family. So, isipin natin na kung yung member of family natin na, yun yung ginagawa natin parang, kumbaga ginagawa natin siyang role model. So, pag nag-fail po iyon, yung role model natin, so maaari pong panghinaan tayo ng loob dahil nag-fail na rin sila. So, maganda po na dapat po si Jesus Christ po ang ating talagang role model.
And lastly po is internalize our identity as followers of Christ. So, ano nga ba meaning dito ng internalize? So, sabi po dito, yung internalize daw po is kumbaga parang aminin po or talaga loobin natin sa ating sarili na yung identity natin is talagang followers tayo ni Christ.